Hindi ko na nasabi kanina, yung pati kingdom. Sinare ko kahapon ito yung about the kingdom. Alam niyo ba kung sino yung kingdom na sinasabi ng Lord? Anyway, sige pa sabi. Alam niyo ba kung sino yung kingdom? Tingin nila sa akin. Ang sabi ng Lord, di ba? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Sabi ko, Lord, tanong mo lang, paano ba makikita ang kingdom mo? Paano ba makikita yung kingdom mo? Paano? I-post nyo muna yung dyan nyo. Punta muna po tayo ng Matthew. Matthew chapter 12, verse 12. Matthew 13, verses 46 hanggang sa mga susunod. Ang sabi dito, no? Samantalang nagsasalita pa si Jesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makita o makausap. May nasabi sa kanya, nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kanyang makausap. Ngunit sinabi ni Jesus, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang sumusunod sa kalooban ng aming amang nasa langit, ang siyang ina at mga kapatid. Mga kapatid, isang simple pong kaunawaan po ang dumating po sa inyong kapatid na si Brother Aldo. Paano makita mo raw ang kingdom ng Diyos? Tingin mo kayo sa akin. Ikaw yung kingdom na sinasabi ng ating Diyos. Amen? Every time na makikita kita at every time na kasama kita, nakikita ko ang kingdom ng ating Diyos. At nakikita ko mismo ang Diyos sa iyo. The Bible says, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Because I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. Every time na makikita kita, every time na magkakasama tayo, kapatid, gusto ko sabihin sa iyo, we are the kingdom of God. Amen? So kaya nga, tignan mo, isang katotohanan dito, na katulad halimbawa ng pangyayari niyo sa buhay ni Pastor Joshua, kanino niyo hahanapin ng comfort? Yes, the Lord! Tama! Walang iba. Pero kapatid, gusto ko maintindihan mo na may gaganapin ka sa buhay ng kapatid mo. Because you are the representative of the kingdom of God. Not just only the kingdom, but the King. Ikaw yung representative. Kasi gusto man akapin ka. Pero tayong tao kasi, sanay tayo, Brad, sa nadadama. Kaya nga, minsan naghahanap tayo, umiiyak ka, pero gusto mo sa mga may umakap sa'yo, di ba? Pag inakap ka na, dampihan ka na, di ba yung nangyayari sa'yo? Sa nanay ko, hindi ako umiiyak. Pero dumating kita ako, nahawakan ko ito, nagkonta kami ng nanay ito. Biglang sumabog ako, umiyak na ako, umiyak. Ang mabigat lang, puro condemnation na nangyari sa akin. Hindi yung katulad kay Pastor Joshua na umiiyak siya, pero maaaring sinasabi niya sa puso niya, hindi na sayang ang mga panahon magkasama tayo. At pwede siguro sabihin, we really have done that part. Diba? Ikaw kapatid, hindi pa uli ang lahat. Diba? Naiintindihan mo ba kapatid? Marami kanyang bagay na ninakaw sa atin at tungkitin binabalik sa atin ng Panginoon. At gusto ko dito mag-end dito sa John chapter 4. Dito sa John chapter 4, may isang pangyayari po dito na kung papansinin po natin, parang ang layo po na ito ng verse na ito. Sa babasahin ko, doon sinishare sa inyo. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, nag-start po ako sa sinishare sa about love. At dito po, pakikita ko sa inyo sa oras na ito kung gaano ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus sa iyo at sa Ama. At ito yung pattern na ibinibigay ng Diyos sa atin na para gawin natin sa panahon na ito. At dito po ako mag-inan. Ang sabi po dito sa John chapter 4, verses 31 hanggang sa mga sumusunod. Samantala, makailang ulit na sinabi sa kanya ng mga alagad, Rabbi o Rabbi, kumain na po kayo. Ngunit sumagot siya, ako'y may pagkain hindi ninyo alam. 33. Kaya nag-usap-usap ang mga alagad. May nagdala kaya sa kanya ng pagkain? 34. Listen. 34.
Sinabi sa kanila ni Jesus, and Jesus says, anong sabi? My meat is to obey the will of my Father. Sa Tagalog, ang sabi niya, ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Hindi po ba nagugutom ang Panginoong Jesus physically? Again, di ba nagugutom ang Panginoon? Nagugutom po siya. Pero siya rin po ang nagsabi that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Kapatid, gusto ko sabihin sa'yo, direkta. Kahit anong bagay ang naibibigay mo, kahit ano man yung mga pinagpapagalan mo, pag walang pag-ibig yan, walang kwenta yan. Ang sabi ng Corinthian, kahit hindi mo pa yung buhay mo na sunugin, baliwala yan sa Jose. Diba? Anong sabi? Anong sabi ni Samuel? Kay Saul, obedience is better than sacrifice. Ano ba ang kalooban ng Ama? Ang sabi ni Jesus, my meat is to obey the will of my Father. Ano ba ang kalooban ng Ama sa buhay niya? At alam naman natin, pag binasa natin ito yung time na kausap niya sa Samaria o Samaritana. At ang Samaritana, labag na labag sa kalooban o labag na labag sa batas ng mga Hudyo na makipag-ugnayan sila dahil tinuturing na marumi at makasalanan ng mga Samaria o mga taga-Samarian o mga Samaritana o Samaritano. Pero si Jesus, ginawa niya nung kausap niya, no? Ano nangyari? Binigyan niya ng buhay yung Samaritana. Mga kapatid, ang kalooban ko ng Panginoon na social, ang kalooban natin sa oras na ito. Ano yun? Dito po ako mag-i-end. Love. Mag-i-GMI po sa atin ang salitang pag-ibig. Ang spirit ng Christmas, sabi nila, wala na raw. Bakit? Oo nga, sabi nyo nung maliit ako, lakas ng spirit ng Christmas. Kasi bago mag-Christmas, inaasahan ko yung Fila France. Magbibili ko na yun. Mahal mo na, 40 din. Ano kaya bibili kong dami? Sana bibili naman ako, Fila din. No? At pag meron na ako noon, gusto ko din na Christmas kasi pinag-iwa spirit ng Christmas kasi may bago akong isusuot. At saka makakilip ako ng mga ninong ko. Makakaipo na naman ako. Yes, makakabili ko ng pag magkikita-kita tayo, kakarami tayo, karang pakaman mo. Diba? Iis na ako, tinunang nanigay ko natin. Diba? Ngayon yung na-feel yung spirit ng Christmas. Why? Tama si Brother Richie. Kasi ang spirit ng Christmas ngayon, naging commercial. Galing mo ba? Commercial. You know, mapifeel natin ang Christmas hindi lang sa araw ng 25. Mapifeel mo ang Christmas. Every time na makikita mo ako at aakapin mo ako, madadama mo lagi ang araw ng Kapaskuhan. Mukhang hindi niya ako naiintindihan mga kapatid. Simula sa oras na ito, hindi lang 25 ang magiging Christmas. Diba? Tinanong ko nga sila kahapon eh. Ano ang importante? Ang pag-ibig o material na bagay? Sabi nila, pag-ibig. Salamat sa Diyos. Wala tayong Christmas party. Diba? Mas importante pagmamahal. Diba, Jury? O kaya kakapit ko na si Jury, mas kailangan naman niya yun. Sabi ko, hindi na importante yung mga material na bagay. Hindi yan ang spirit ng Christmas. Kumiyasa lang yan, diba? Wala yung bonus. Hindi na importante sa ating mga Kristyano. Ang dapat sa atin, mag-ibig. Amen? Without giving, hindi daw, we can't love without giving. Kaya, give me. So, mga kapatid, let us give love. Not only doon sa araw ng Pasko, but every day, ipadama natin ang araw ng Kapaskuhan. Makikita naman sa paligid natin, alam niyo, hindi pa tayo nag-minister, hindi pa tayo nag-share ng word. Makita niyo, maraming kaluluwa lalapit sa atin. Why? Kasi nakita nila, ano kaya meron sa mga to? Ano kaya meron sa kanila? Yung pag-ibig siya sabi ni Pastor David, Pastor David, I salute you. Now I understand. Amen. No? Now I understand. Pero hindi pa rin ako magiging tamad. Walang magiging tamad sa mahalin ng Diyos. Lahat tayo gagawa para sa kalooban ng ating Diyos. Ano sabi ng Panginoon Jesus? My meat is to obey the will of my Father. Ang will ng Father is to love one
another. Alam niyo yung dalawang konsa? Ano sabi niya? Love your God with all your heart, mind, soul, and strength, and then love your neighbor as you love your wife. Yourself. Okay? So, mga kapatid, let us love one another. Give love. Amen? Meron pa nga ng Panginoon. Hallelujah! Kung nabasa, hindi ko lang malocate kung saan. Sabi ko, the kingdom of God is not drinking. Yung be merry, drink na lang ng drink kaya yun. But the kingdom of God is where there is peace, joy, and love. And the greatest is love. So, talaga, number one talaga ang Diyos ang pag-ibig ba? So, we must spread the love of God among us and among those who are outside. Diba? So, glory to the Lord. Kaya kapatid, ang pag-ibig sa atin ay magiging pure na. Amen? Magiging chimay na. Mawawala na yung hypocrisy, mawawala na yung iyan, mawawala na. Bakit? Kasi magiging totoo ang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng ating Diyos na buhay. Amen?